Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliban ng Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagbubuklod ng pamahalaan sa pamilya at lipunan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan, balita sa paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, kabanata 19, talatang 5 hanggang 6, ito po ang mensahe. At sinabi dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, kabanata 12, talatang 42 hanggang 43. Ito po ang mensahe. Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at magping? Hindi ba siya ang pamamalaanin ng kanyang Panginoon sa sambayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang liping iyon kapag ginatnan siyang gumagawa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, kabanata 14, talatang 11. Ito po ang mensahe. Kaya't pagsikapan natin gawin ng mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapabay sa isa't isa. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, kabanata 12, talatang 14. Ito po ang mensahe. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung mamumuhay ng ganito. Pagpatuloy po natin sa 1 Korinto, kabanata 12, talatang 18, talatang 19, hanggang 26. Ito po ang mensahe. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi may tuturing na katawan kung ito'y isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit isang katawan lamang. Kahit hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga hindi ko kayo kailangan. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ipagpatuloy po natin sa 2 Korinto, kabanata 8, talatang 7 po ang mensahe. Kaya ng Diyos na basaganahin kayo sa lahat ng bagay, hindi pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya ng sinabi ng kasulatan, siya ay namumulad sa duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing inasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at makapagpapalugo nito, upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihan. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ipagpatuloy po natin sa Roma, kabanata 13, talatang 1 at talatang 7. Ito po ang mensahe. Ang bawat isa ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad ng buwis sa kinauukulan, gumalang sa nararapat igalang, parangalan ang dapat parangalan. Ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi sa linggong ito, dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Sa ating mga pasalamatan ng Panginoon Diyos, gayon din ang ating banal na Panginoon sa Kristo, at ang Espiritu Santo at ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at kayo din sa banal na Santa Maria sa inyong sa mensaheng ito. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa tema na pagbubuklod ng pamahalaan sa mga pamilya at lipunan o sa ating bansa. Ngayon ay ayon po sa ating banal na Panginoon Diyos, nais niyang ibabatid sa lahat na yung mga pamahalaan ay ang
kung paano kayo magbubuklod ng pamilya at ng lipunan, ay ganito ang paggabay ng Panginoon Diyos sa inyo. At ganyan din, no? Ayon sa ating mga Panginoon Diyos, yung pamalaan mula yung pamilya kanyang pagbubuklurin mula doon sa mag-asawa. Kanyang patitibayin ang pagsasama ng mag-asawa para ito ay magkaroon ng isang buklod na pamilya, ng buklod na lipunan. Ngayon ay yung mag-asawa, para ito ay mapagtibay mo ang pagsasama, ito ay hindi mo dapat pag-ihiwalayin o hindi mo sila pababayaan na maghiwalay. Na halimbawa nagkakaroon sila ng kapag naghiwalay yung lalaki at babae, ay nagkakaroon ng problema yung pamilya, yung kanilang mga anak, nagkakaroon broken home. So ngayon yun ay nagkakaroon sila ng parang yung anong tinatawag dito, yung diborsyo or annulment. So ngayon yung mga bagay na yan ay tinutuldukan ng pamahalaan na maghiwalay yung mag-asawa at sa halip na bigyan sila ng or mga bagay na sila ay makapag-sasama. Siguro meron tayong ganyang programa sa mga barangay, diba? Mga ganun, o iba't ibang sangay na pamahalaan. But siguro ay ang isang mahalagang bagay na yung pamahalaan ay pilitin na yung pagbuklod, yung mag-asawa ay hindi nila dapat pag-iwalayin. Bagamat kagaya ng diborsyo, yan issue ngayon yan doon sa pagkakaroon ng diborsyo, pero dapat ay pag-isip ng pamahalaan yan na pinagtitibay niya yung mga pinagsama ng Diyos. Bagamat yung ikinasal ng pamahalaan ay ito ay maituturing din na pinagsama ng Diyos sapagkat sila ay authority ng Diyos. Gayman, in universal, so yung pamahalaan ay so dapat ay pilitin pa rin ng pamahalaan na huwag mapag-iwalay yung mag-asawa. Yan pa. At gayon din ay yung ating pamahalaan, ito dapat ay maglingkod ng tapat, maglingkod ng mabuti, patas sa lahat. So dapat ay yung pamahalaan na hindi umaabuso sa kanilang tungkulin para pagbuklod nito yung kanyang mamamayan ng maayos na pamamahala o serbisyo. Sapagkat kung yung pamahalaan ay magiging abuso, corrupt, ay nagiging problema ito ng mamamayan, yung mamamayan nagkakaroon ng problema sa iba't ibang anggulo na serbisyo ng pamahalaan. Sa kapayapaan, justisya, ekonomiya, politika, ekonomiya, social, civil, yan yung sabihin na nagiging problema sa ating lipunan at ay napagtitibay ng ating pamahalaan. So, magitan ng mahusay na pagsiservisyo. Kaya maging matapat at napagkakatiwalaan ng ating mga lingkod ng pamahalaan kung paano ito maglilingkod sa mamamayan. Yan. Kaya yung mamamayan din ay magpairal noong dapat para mapagbuklod niya sa pangunahing trabaho ng pamahalaan, mapagbuklod niya ng mahusay sa kapayapaan yung lipunan. So dapat ay yan yung isang mahusay na gagawin ng pamahalaan, mapagbuklod niya ito sa kapayapaan at maiwasan yung rebelyon, maiwasan yung kaguluhan, mga pagkalaban sa pamahalaan, paggawa ng iba't ibang mga krimen ng bawat mga tao. At yung pamahalaan pagbubuklod niya ito sa mapayapang pamumuhay. So, yung mga tao ay nagkakasundo-sundo, pinagkakasundo-sundo niya, hindi naglalabanan yung mga tao at hindi rin lumalaban sa gobyerno. Lalo-lalo na doon sa pamilya, hindi naglalabanan yung pamilya na nauwi sa broken family at naging problema ng lipunan yung mga ganong klase ng pamilya. Lalo-lalo na yung mga anak nila na bago pa lamang, syempre lumalaki na nagkakaroon ng iba't ibang problema. At nagagabayan dapat yung mga pamilya, pamahalaan sa yan, mula diyan sa mga pamahirap ng kapayapaan or patas na pamamahala in reason of well. So dapat ganun ang ginagawa ng pamahalaan. Ngayon ay kanilang napagbubuklod at magkakasundo yung mga tao at magiging pamahalaan sa relasyon niya sa mga tao. Ngayon, yung pamahalaan din dapat doon sa ganung kanyang pagkitungo sa mga tao o paglilingkod niya, wala domination, equal siya o patas siya sa lahat ng mga tao. Walang mayaman, walang mahirap in serving the country. Yung mga nasa pamahalaan ay binigyan ng authority, nakalimutan nyo kung saan kayo nanggaling. Ang unang nyo tungkulin na maglilingkod kayo sa patas for all. Kasi kung mayaman ka, naglilingkod ka sa pamahalaan, baka mayaman din ang
ang serbisyo mo ng maganda at papanigan mo injustice and everything. So dapat fair for all. Kung mayaman, at natutugon ng pamahalaan yung pangangailangan ng mga tao. So dapat in serving the people, dapat patas niya na ibibigay yung ekonomiya pati ng mga tao. Wala na ay yung pamahalaan ay sa maging daan para tulungan yung mga tao. And then siyempre pangunahin sila yung nagsasubdue ng ating sa pag-subdue ng ating lipunan yung sila yung namamahala, so maging fair sa ekonomiya kung paano mamuhay yung mga tao at para paano niya i-manage na magkaroon ng trabaho at magkaroon ng kabuhayan o paano niya i-cultivate na bawat mga tao ang kalupaan o yung biyaya ng Diyos o kung makapag-cultivate sa pamumuhay na ito from the agriculture, yung pagpalagunyaan, industrial, yan, sa pamumuhay na natin yan from pagkatayo ng bahay, teknolohiya, aside from the practical, ikaw ay magtatanim ng puno, mamimingwit, magla-livestock ka, yan, mga ganun. Or else yung mimina ka at gagawin mo ito na ganyan sa teknolohiya, mga pangailangan ng tao para tayo makumbuhay to have a good livelihood. So dapat ay maglilingkod ng maayos ang ating pamahalaan para yung mga tao mapagbuklod niya. Dahil kapag yung politics, economics, hindi patas ang ating pamahalaan, nagkakaroon ng rebellion, nagkakagulo, lumalaban yung tao sa pamahalaan kasi hindi naging fair yung pamahalaan. So the government should be, para ganun, para mapagbuklod niya yung mga tao, fair siya yung politics natin. Fair justice, yan. Lalong-lalo na tutugunin yung karapatang pantao. So mapagbuklod niya pangunahin sa karapatang pantao, sa kapayapaan, yung mamamayan niya. Pag napagkarapatan ng tao, pagbuklod niya, kapayapaan ay magkakaroon ng mahusay na lipunan ng isang bansa. So kasi naiwasan yung kaguluhan. Unang-una, nagagawa ng krimen because of the economy. Yan. Inequality of politics. So yung iparas nga na pumamahala, may mayaman, may mahirap, palakasan, mga ganun mga bagay. So dapat fair. Ganyan pagbubuklo rin ng ating pamahalaan yung mamamayan. Mula dun sa binalangkas ng mabuting balita ng Panginoon, tayo parang katawan yung ating lipunan. May iba't ibang kaloob, mayroon tayong katawan, hindi porke yung sa kabuuan, halimbawa ikaw isa kang obrero o mahirap, yaman ka, ang maganda sa iyo yung mukha. Tapos yung paa parang binabaliwala mo, hindi mahalaga yung paa sa iyo kasi kahit anong ganda ng mukha mo, kung wala kang paa, hindi mo matatayo. Di ba? So mahalaga ang lahat ng parte, kahit yung lirik, kahit nga yung ating pampupok, mahalagang bagay yan kasi kahit anong ganda mo, kapag wala ka nun, may problema malaki kung saan ka dudumi dyan, di ba? So kaya kung ganun man yung katatayipunan na tinuturing natin marumi ay mahalagang bagay. Kaya tayo ay may kanya-kanya mga ating manlalaki, maliit hanggang malaki. Hindi dapat maging fair yung ating pamahalaan na yung isang tao ay isang maliit buhay, isang napakalaki ang namumuhay. So dapat maging fair yung pamahalaan sa pagtingin niyan. Because the government is fair to everybody. At dapat yun ay hindi sa libro o hindi sa ehemplo ng mga prinsipyo ng pamahalaan, kundi sa practice dapat. At sa gabay ng mabuting balita. Yan. At siyempre yung ang lahat ay pasakop sa ating pamahalaan at yung pamahalaan sila ay mamahala ng mabuti. So pamahalaan ng mabuti ay nga dito sa at iba't ibang mga balakasin kung paano ka mamamahala sa iyong mga balita. Kung meron ka kung paano ka mamahala ng mabuti sa politika, ekonomiya, siya na iyong tutugunin ang lahat ng mga bagay. So yun, mula doon sa pamilya kung paano ito makapal. Kaya nga yung ating pamahalaan dapat yung bawat pamilya from the entire society, from the family, dapat natutulungan yan. So kaya magkaroon sa mabuting pamilya. Kung maganda yung pamilya, maganda yung lipunan mo. Dahil sa kung kumpleto, kung lahat na natamasa ng isang pamilya ang karapatan from the standard life, so mabuti yung entire society. Ano mong problema yung isang pamilya sa financial problem, so yan, dyan na nag-uugat yung kaguluhan sa lipunan na yung ibang nakakaangat ay
maaaring target nakawan niya o holderin niya, agawan niya ng ari-arian, pera whatsoever, para siya kumain, mamuhay ng maayos. So kaya yun ang problema. Kaya dapat ay matugon ng pamahalaan yung karapatan, primarily mga ganyan, na dyan, para mamuhay ng maayos. Yan. Typically, economic, that should be fair. And then, kaya kung mayroon kang depekto dyan sa pamamahala na yun, wala problema, mag-broke yung lipunan mo. So, magkakaroon ng rebellion. So, it is division of the society kapag mayroong rebellion. Diba? Labanan at nagkakaroon ng kaya nga gusto ninyo magkakasundo. Kaya yung pamalaan, yun ang yung pamalaan at nanunungkulan at mga nagtatrabaho dyan dapat ay magawa nyo kung paano kayo makapaglilingkod ng mapapakain sa kapayapaan at pagkakasundo yung bawat isa at ipamamahalaan nyo na mabuti yung politika at ekonomiya. So yun, uli sana ay nagabayan kayo ng Bibleized promotion sa pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual dito sa mabuting balita o pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Ngayon ay sana patuloy tayong gabay ng Banal Santa Maria ng kanyang milagro, kaliwanagan upang sa pagdating ng mabuting balita at kayo ay talimain ang mabuting balita. At higit sa lahat ay ang pakikinig ng mabuting balita at pagkasagawa nito para tayo magkaroon ng malaking pag-asa o magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual pagdating ng taon tayo magkakaroon ng malaking pag-asa kung nasusunod natin ito. At yung mga biyaya ng banal na Panginoon Diyos, yan ay pagkakaroon sa atin kung nasusunod natin ang mabuting balita sa pananampalataya natin sa Diyos. At tayo ay makakaibigan at mga pananalangin sa Panginoon Diyos para sa ating mga pangangailangan yan. Muli ay doon sa CBC, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung ating mga relihiyon. Unawain natin yung ating mga bawat isa para hindi tayo nauwi sa hidwaan at sigalutan na nagdudulot ng karahasan at digmaan. Bagos nakagagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at mabubuting aral. At yung nagkakaisang bansa, yung United Nations, mas patuloy natin mapapainting yan mula doon sa mga bansa. Na yung bawat bansa, mapapainting mo yung samahan ng mga tao dyan, mga lahi, mga iba't ibang mga wala, organisasyon, at para sa bansa, yung nagkakaisang mga bansa. Magagabayan ng bawat mga ng nagkakaisang mga relihiyon. At makatayo nang hindi magkaroon ng hidwaan yung bawat mga bansa o magkakaroon ng alitan. Maliban dyan ay doon sa patuloy maliwanagan yung Vatican at CBCP sa pagbubuklod katawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting nakailan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bibleized Promotions ay patuloy tayo na ng palataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. At yun din ng paggabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria na sa pagbubuklod ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo mula sa mabuting balita o Panginoong Kristo. Sa mga kapamalaan, kayo ay patuloy na ang mga kapamalaan ay patuloy na magabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at ng Banal Santa Maria. Maliwanagan kayo, mamahala kayo ng mabuti. Tuwid, tuwid niyo yung karapatang pantao. Mula sa bansang Pilipinas at lahat ng kapamalaan maging United Nations. Sa gayon ay magiging makapamumuhay ng mabuti ang bawat nasasakupan ninyo. At gayon din yung United Nations ay patuloy nyo magagabayan yung bawat kapamalaan at mamamayan na mapoprotektahan ninyo at ito ay makapamumuhay ng ayon sa karapatan at iba't ibang mga dapat na tugunin sa buong buhay. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy tayong gabayan ng banal na Panginoon Diyos at tayo ay pagpalain. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.